Presidente, kung ganyan ka. Oh. At importante po na tinatalakay yung character mo because you are a public figure. Importante kahit gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang Pangulo. That is why there's freedom of speech. That is why there's freedom of the press. Oh. Doon nagkamali yung advisor niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Oh, maghaharap kami sa hukuman. Oh, wala sa Senado. Wala. Oo. Gwapo to kay Bati. At kung ayaw na mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. Oo. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Malupit talaga tong si Atty. Ferdy Topacio. You're in my world now, baby. Wala kang naririnig ulit yan! Nasa hukuman ka, baby! Mundo ko yan, baby! Kaya nga, parang nahabol ka na. Diba, ganyan na ganyan si Atty. Respicio, diba? Maras magsalita yan. Tatlong taon na mo nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwedeng pakontent dyan, baby! Masaya lang po siya. Dahil maayos Siya ay Tayo, Atty. Isa kami sa mga nagtulak na kasuhan na yung Teresa. Yan ang sinasabi ko, diba? Ako kasi, alam ko, na itong si Atty. Ferdy Tiil to, ang pusil. Ang pusil ito na tiil, pero pag anas armas na uman. Diba? Siya ho, kumbaga sa lahat ng malpalang ginawa Pang! siya ho ang maghahatid sa atin ng hustisya dyan sa korte. You're in my world now, baby. Ika nga nito si Atty. ay pumasok sa patibong! Pumasok sa mga... Pelikula no? Anyway, marami pong nagpapasalamat. Si Risa talaga, oh. Gusto niya talaga ako maging senador, ano? Pinasisikat niya ako. Atty. Ferdy, pag tumakbo ka na senador, sige, malamang sa malamang nasa lineup ka ng PDP. Susuportahan ka namin. All the way, para meron kasama si Kong Rodante Martin. Mahirap yan. Mahirap na trabaho yan. Alam mo, parang mas inspirado kung magkomentaryo pagka naka-Dennis Antinor Pink ako. Oo, di ba? Yun ang tawag siguro dito sa DWIC. Ayan. Dennis Antinor Pink. Ay, nako. Anyway, Ayan. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa naging huntahan nitong si Kuya Boy at nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Ipapaliwanag ko dito nitong si Senator Alan Peter Cayetano kung bakit kung bakit hindi kagad natalakay ng Senado yung impeachment na yan ng Vice President Sara Duterte. Kasi sinisisi nila Senado kasi yung ibang mga yung mga attack daw nitong si Tamba ng mga network, talagang pinipilit nila yung naratibo na hindi pa nag-uumpisa yung mga senador kang pinakititi Sara. Pakinggan mo natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Live kalon. ang Part 1 yan, part 1. largely. No billing, wala ko billing. Pero pwede rin for circumstances, Kuya Boy. I mean, one factor lang. Kasi remember, Kuya Boy, ilan pa lang ba ang impeachment na umabot sa Senado? Pangatlo pa lang ito eh. Diba? So, ang US Constitution is 1789. So, ilang daang taon na. Tayo 1987, pangatlo pa lang to. So, to be fair, yung impeachment cases na umabot sa Senado, pangalanan natin, era for president, di ba? Impeachment case na hindi natapos. CJ Corona na natapos. Okay. Tapos ngayon, yung kay VP Duterte na nasa Senate. Okay. So, pangatlo pa lang, Kuya Boy. Okay. So, partly lang yung confusion ay doon sa fake news. Partly din dahil nga
hindi pa buo lahat ng doktrina natin tungkol dyan eh. In fact, nung yung impeachment kay President Arroyo, impeachment kay President Erap, impeachment kay Ombudsman Gutierrez, maraming umakyat sa Supreme Court ng mga kaso. Okay. So, that's another thing part ng confusion. At saka ang confusion ang gagaling din sa napakaraming opinion, hindi nang gagaling sa fake news. Nagagaling sa napakaraming tao na marurunong. Kasi ngayon, free market of ideas tayo, ang dami namin naririnig, ang daming nababasa. So, hindi namin alam, kami, hindi namin malaman. But for example, Beboy, idol mo itong team na to, or idol mo itong former justice. Tapos sinabi niya, unconstitutional yan. Hindi ka naman abogado. Lahat na kayo nagsasabing unconstitutional. At kung nasa ng linis mo, Nasa ng leanings mo. Di ba? So, tapos, sabi niya, hold them accountable. Pag dinismiss yan, you're not holding her accountable. So, uulitin mo na yun. That's why nga, hindi ko pinapakiusapan yung madlang public. Di ba? Because nga, they also get their information from the legal luminaries. Di ba? So, halimbawa pagka may sinabi ako off-topic on tangent about artista Ina na po na ni ma'am, kaya ano kan networks and you tell me, de Alan, ganito kasi yan. Biski palitan pa na mo ni ma'am Lunes. Kung sino man ang barkada mo dyan sa Yung showbiz. kape. So, uulitin ko ngayon. Tama, okay. Kung mali, so that's why it gets confusing. Remember, Kuya Boy, we haven't had an impeachment na final mo, not only on the last day of the session nung Senado, but also in the middle of an election. Alam mo, sa ordinaryong kaso sa US, di ba? Kasi jury yan. And we're more like a jury than judges. Now, why do I say that? Sa Pilipinas kasi, single judge yan, MTC, RTC, isang judge. Pagdating mo sa Court of Appeals and then sa Supreme Court, mas marami yan, 5. Unless mag-en bank ka, 15 yan. Ba't kami 23, may abogado, meron yung abogado. So, more like a jury. And sa jury sa America, the judge, paalalahanin lang sa'yo kung anong batas. And then kapag ka-toxic masyado yung media at saka yung environment, isi-sequester ka, Kuya Boy, di ba? Ilalagay ka lahat sa isang hotel, walang TV, walang dyaryo, ay, hindi ka pwede magbasa para hindi ka bias. So, can you imagine, Kuya Boy, i-impeachment ka, gitna ng kampanyahan, alam naman natin ang Pilipino, pag 3 years before, pag midterm, ang iniisip na, 2028. O, alam naman natin, nung inaresto at dinala sa Hague ang dating Pangulo, lalong naging emotional na ngayon. So after that, and then may impeachment, so naghalo-halo talaga, Pepoy. So I'm not blaming anyone. I'm just saying, nandito tayo. okay, nais mo yung pinaya ang articles of impeachment sa Senado sa February election. Dito nang gagaling yung akusasyon sa Senado na pinapulog ng Senado kaso ito ng ilang buwan. Tama. Pero Pepoy, kung ang trabaho ko ay Monday to Friday, pinadala mo sa akin Friday,